Nakatitig pa rin si Alena sa singsing sa kanyang kamay nang umupo siya sa kanyang kama. Kahahatid lang sa kanya ni Ronan sa cottage niya. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin siya makapaniwala na inalok siya nito ng kasal at tinanggap niya yon. Parang panaginip lang ang lahat. Nang magbalik siya sa Pilipinas at nagpa siya siyang bawiin ng pagmamahal nito, hindi siya fully convinced na makukuha uli niya ang puso nito. After all, malaki ang kasalanan niya rito. In fact, hindi pa nga nito nalalaman ang dahilan ng pag-alis niya noon. Ngunit heto na nga sila ngayon. She was now wearing his promise ring, a symbol of her promise to be with him for the rest of their lives. She was the happiest person in the world. Wala sa loob na humiga siya sa kama, napangiwi siya kasabay ng malakas na kalabog dahil sa pagtama ng ulo niya sa headboard. It hurt but it didn't lessen the overwhelming feeling of being newly engaged to the only man she had ever loved. Parang baliw pa nga niyang tinawanan ng pananakit ng kanyang ulo. I've got to tell Edward. Bigla ay naalala niya. Bukod dito ay kailangan ding malaman ng mga magulang niya sa Amerika ang magandang balita. Dinampot niya ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng kama. Nahagip din ang paningin niya ang brown envelope na basta nalang inihagis ni Ronan kanina. Binabasa nito iyon nang lumabas siya ng banyo. Kung hindi siya nagkakamali, yun ang binigay sa kanya ni Rodgens na envelope noong nakaraang araw na hindi niya nabuklat man lang dahil sa biglang pagdating ni Ronan sa opisina nila. Dinala niya yun nang papunta sila sa The Alcove para sana basahin habang nagbabiyahe sila. Pero hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataon dahil dumating si Ronan at kinidnap siya. Come to think of it, tuwing naiisip niyang basahin ang laman ng envelope na yun ay laging sumusulpot sa buhay niya si Ronan. Kapag tinangka kaya uli niyang basahin yun ay lilitaw na naman ito sa harap niya. Adik ka na naman, Alena. Natatawang sabi niya sa sarili habang inilalabas niya mula sa envelope ang ilang pirasong papel. Habang binabasa ang mga nakasulat doon, pakiramdam niya ay unti-unti ring gumuguho ang kanyang mundo. Ang sulat ay galing sa doktor niya sa Amerika. Nakalagay roon ang resulta ng huling medical examination niya bago siya bumalik sa Pilipinas. It was supposed to be just a clearance procedure para tuluyang masabi na wala na nga ni katiting na cancer cell sa utak niya. Her doctor even said she was free to go wherever she wanted to. Free to go back to her old life. Kaya nga masaya siyang umalis ng Amerika, confident that she would never need to go back there again. Ngunit ayon sa nababasa niya ngayon, kailangan niyang bumalik sa Amerika para sa karagdagang medical examination. May nakita raw kasing ilan pang traces ng cancer cells doon sa huling examination niya. At may malaking posibilidad na magbalik ang sakit niya. No, sambit niya. Hindi totoo to. Magaling na ako. Ngunit sa paulit-ulit na pagbabasa niya sa hawak na papel, ay lalong lumilinaw sa kanyang lahat-lahat. Ronan had read that report and his sudden proposal. It must have been triggered by what he had learned about her condition. Namalayan na lang niyang tumutulong mga luha niya. Habang nakatitig siya sa kawalan, ayaw tanggapin ng isip niya na maaaring inalok lang siya ni Ronan ng kasal dahil bigla itong tinubuan ng awa sa katawan para sa kanya. Awa. Tinitigan niya ang singsing na suot niya. Naawa nga lang ba sa kanya si Ronan? Kaya siya nito inalok ng kasal? Alam nitong mahal na mahal niya ito. Pinahid niya ang mga luha niya at idenial niya ang cellphone number ni Ronan. Hindi nagtatalay narinig niyang masiglang tinig nito sa kabilang linya. Namiss mo na agad ako? Ilang minuto pa lang tayong nagkakalayo ah. Kung tutuusin, hindi naman talaga tayo magkalayo. Sabi nito nang sagutin nito ang tawag niya. Despite her tears, she couldn't help but smile. Despite everything, her heart just couldn't stop hoping she was wrong and that he really did love her. Hello, Alena. Are you still there? She took a deep breath and answered. Yeah, I'm still here. And yes, namiss agad kita kaya tinawagan kita. Naistorbo ba kita? Of course not. You're my fiancé now. Kahit kailan ay hindi ka makakaistorbo sa akin. Kahit sa kamatayan ko pa. Sinabi mo yan ha? Ikaw naman, gusto mong mabiyuda agad? Kung kaharap lang niya ito ay baka napalo niya ito ng cellphone niya nang banggitin itong salitang mabiyuda. Alena, is there something wrong? Ha? Wala naman. Bakit? I don't know. Parang iba lang ang pakiramdam ko. Sigurado kang okay ka lang? She bit her lip. I'm okay. Don't worry.
Hindi na ito nagsalita pero alam niyang naroon pa rin ito sa kabilang linya dahil hindi pa niya naririnig ang pagbaba nito ng telepono. Hinayaan lang niya ito. Kahit siguro hindi na ito magsalita pa, basta lang alam niyang naroon lang ito'y okay lang sa kanya. She wanted to know that he would always be there for her, even if she felt like he was only there out of pity. Alena. Iba ang tono ng boses nito nang muling magsalita ito. Seryoso iyon. You've read it, haven't you? Yung laman ng envelope? Saglit siyang natigilan. Pagkatapos tumulo uli ang mga luha niya. Ikaw rin, di ba? Nabasa mo na rin yun? Oo, kanina bago tayo na nanghalian. Hindi agad siya nagsalita. Inipon niya ang lahat ng lakas niya para maitanong niya rito ang tanong na kanina pa nagugumiit sa isip niya. Is it serious? Maya-maya ay tanong nito. Hindi ko alam. Huminga siya ng malalim. Iyon ang dahilan ng pag-alis ko noon. Ang madalas na pagsakit ng ulo ko noon na akala ko'y simpleng pananakit lang ng ulo ay dahil pala sa namumuong tumor sa utak ko. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong mag-alala ka. Isa pa, nasa isip ko kasi noon na sandali lang naman akong mawawala. Kaya ko nang maghabi ng kapanipaniwalang dahilan. Hindi ko lang inaasahan na aabutin pala ng ganun katagal ang gamutan. Ronan, I'm sorry. I loved you so much that I didn't want you to worry about me. Alena naman, paanong hindi ako mag-aalala sa babaeng minamahal ko ng labis? Huwag kang maawa sa akin. Hindi ako naaawa sa'yo. Iba yun sa pag-aalala. His voice was so cold. I'm still supposed to be mad at you for hiding a thing like this from me. Nang makita ko ang medical report mo, kung ano-anong eksenang pumasok sa isip ko, na maaaring pinagdaanan mo habang nagpapagamot ka sa ibang bansa, naiinis ako sa sarili ko dahil wala akong nagawa para sa'yo. At the same time, gusto kong magalit sa'yo. Dahil hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na maipakita sa'yo ang pagmamahal ko. I didn't want to disrupt your life. Don't say that. Halos pasigaw na sabi nito. You're my life, Alena. How can you say something like that? I'm sorry. Hindi na niya nadugtungan ng sasabihin dahil natalo na siya ng kanyang emosyon. Ayaw niyang magalit ito sa kanya. Sabihin ng makasarili siya pero ayaw niyang makita o marinig na nagagalit ito sa kanya. Dahil pakiramdam niya'y tinatakasan siya ng tapang tuwing nangyayari iyon. She loved him so much that a single hurtful word from him could tear her heart apart. I'm sorry too. Malumanay na uli ang tinig nito. Tila inaalo siya. Huwag ka nang umiyak. Hindi na kita sisigawan. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. Mahal kita kahit anong mangyari, Alena. Yun ang narealize ko nang talikuran ko ang plano ko na gantihan ka. Dahil sa mga pasakit mo sa akin, nang basta mo na lang akong iniwan. Tuwing iniisip kong sasaktan kita, nagbabago ang isip ko. Hindi ko pala kayang saktan ng babaeng mahal ko. Dahil ako lang din ang mas nasasaktan sa huli. I asked you to marry me not because I felt like I had to, but because I love you. And I want to be a part of your life when you go through life's hardships again. Hindi na maampat sa pagdaloy ang mga luha niya. Heto ang lalaking nagmamahal sa kanya, nang higit pa sa pagmamahal na kaya niyang ibigay rito. Ito ang lalaking pilit na kumakapit sa kanya sa kabila ng lahat. Ronan, yes? Ginagawa mo lang ba to dahil naaawa ka sa akin? Kapag nagmahal ba ang isang tao, hindi na siya pwedeng maawa. Pity will always be a part of loving someone because you care for that person. Kapag hindi ka naaawa sa kanya, sa mga panahong kailangang makaramdam ka ng awa, dapat siguro i-questionin mo ang sarili mo kung mahal mo nga ba ang taong yun o hindi. Narinig niya itong tumikhim na tila may kung anong bumara sa lalamunan nito. Magpahinga ka na, Alena. We'll get everything settled tomorrow. Ako nang bahala sa lahat. You'll be fine. I'll make sure of that. Kaya tahan na. Sorry. Hindi ko lang mapigilang umiyak. Magmumukha kang bullfrog bukas paggising mo kapag hindi ka pa tumahan. Gusto mo bang magpakita sa fiancé mo na gano'n ang itsura mo? Bullfrog ka dyan. She heard him chuckle, and it calmed her heart, even if doubt and fear was doubt still ringing inside her. Sige, hindi na ako iiyak. Good girl. Ronan. Yes?
I love you. Sorry. Muli na namang dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Sorry kung nahihirapan ka sa akin hanggang ngayon. I'm not complaining. Do you hear me complaining? No. Then forget about what happened before. Tapos na yon. Ang importante ay ang future nating dalawa. I love you and you love me. Let's leave it at that. Okay, I'll always remember that. Good. So, get some rest now. Huwag ka nang mag-alala pa sa anumang bagay, okay? Okay. Good night, Alena. Good night. The line was cut. Yumuko siya at ninamnamang magagandang pangakong binitiwan ni Ronan. Naniniwala siyang hanggang nasa tabi niya ito ay magiging maayos ang lahat, gaya ng mga sinabi nito. Binasa nito ang mga nakasulat sa medical report niya. Habang tumatagal ang pagtitig niya roon ay unti-unti ring naglalaho ang mga mata niya dahil sa mga luhang hindi na yata mauubos. Di bale, ngayon na lang to. Ngayon na lang. Pinatay ni Ronan ang cellphone niya at hinintay na patayin ni Alena ang mga ilaw sa cottage nito. Ilang metro lang ang layo niya sa cottage nito. Hindi agad siya umalis nang ihatid niya ito sa cottage nito. Ayaw pa sana niyang iwan ito. Kung pwede nga lang na hindi siya umalis sa tabi nito ay ginawa na niya. Kaya lang, baka kung anong mangyaring hindi dapat mangyari kapag hindi siya humiwalay rito. God knows just how he wanted to touch, kiss and hold Alena in his arms forever. Pero alam niyang pagod ito dahil sa mga pangyayari ng araw, kaya hinayaan niya itong magpahinga. Nang marinig niya ito na umiiyak kanina ay parang gusto niya nang liparin ang ilang metrong nakapagitan sa kanila upang aluin ito. Kung nagkatawang tao nga lang ang buwisit na medical report na yon, matalang na yun ang walang latay sa kanya. Just hearing Alena cry made his own heart feel like it was being twisted tight. Gusto niyang puntahan ito at aluin ito, pero hindi niya alam kung paano. Ayaw naman niyang makita nito ang awa sa kanyang muka, lalo na't batid niyang ayaw nito na kinakaawaan ito. Wala siyang balak na dagdagan ng sakit ng kalooban na iniinda nito. Lintik kasing sakit yon. Ang daming masasamang tao sa mundo. Bakit si Alena pang dinapuan niyon? She possessed the gentlest and kindest heart in the world. Why her? Nagulat siya nang may umakbay sa kanya at sabay na lumitaw sa magkabilang gilid niya sina Kaigo at Emeru. Nakatanaw rin ang mga ito sa cottage ni Alena. Beautiful, eh? Sambit ni Kaigo. Yeah, sagot ni Emeru. Very eagle-wish. Pinaalis niya ang mga braso ng mga ito na nakapatong sa magkabilang balikat niya. We're not here to talk about the igloo-wish cottages. Nag-iintindihan niyo bang mga sinasabi ko sa inyo kanina? Doktor ako. Buong pagmamalaking wika ni Emeru. Natural na alam ko ang gusto mong mangyari. Matalino yata ang mga doktor na gaya ko. Oo nga, bawasan mo lang yung kayabangan mo. Pwede ka na naming igalang bilang doktor. Binalingan niya si Kaigo na nakatunganga pa rin sa cottage ni Alena. Naghahamon ka ba ng away? Of course not. Tila wala pa rin itong pakialam. Nangalumbaba pa ito habang patuloy na pinagmamasdan ng cottage ni Alena. I'm just admiring one of my greatest works. Alam mo bang dito lang sa Pilipinas at itong The Alcove lang ang tanging pinaglagyan ko ng ganitong klase ng design? I never fail to amaze myself. Parte ng business empire si Kaigo. Ang land development and construction. Parte naman ng pag-boost nito sa ego nito ang laging purihin ang sarili kapag nagkakaroon din lang ito ng pagkakataon. I'm the greatest doctor in the world. No. Make that the greatest doctor in the universe. Heto pa ang isa. Napailing siya. You two are starting to get on my nerves. Tumawa lang ang mga ito. Pwede na ba nating simulan ng dahilan kung bakit ko kayo pinapunta dito? Oh, sure. Pasalampak na umupo si Kaigo sa Bermuda grass at binuksan ang dala nitong laptop. Ano na nga uli ang pangalan ng ospital ni Alena sa Amerika? Sinabi niya rito ang pangalan ng ospital na nabasa niya sa medical report ni Alena. Nagsimulang magpipindot ng kung ano-ano si Kaigo sa laptop. Sa malas kasi walang connection si Emeru sa kahit na sinong doktor sa naturang ospital, kaya hindi niya ma-access ang medical record ni Alena. Gusto kasi niyang makasiguro kung ano talaga ang lagay nito. He wanted to tell Alena tomorrow that everything would be alright. Ayaw naman kasi niyang sabihin dito na magiging maayos ang lahat nang hindi naman siya sigurado. Kaya ginamit niya ang kakayahan ni Kaigo sa paghahack ng computer upang mapasok ang medical records ng ospital.
Si Emeru naman ang mag-a-access at magpapaliwanag ng medical terms na nakasulat doon para sa kanya. Kung binigyan mo lang ako ng konti pang panahon, makakakuha ako ng connection sa ospital na yun, Ronan. Tila hindi pa rin matanggap ni Emeru na nabigo itong magpa-impress. Hindi na natin kailangan ng illegal na kakayahan ng Hapones na to. Hey, gusto mong i-hack ko ang personal records mo at gawin kitang isang puganting may kasong multiple murder at rape? Bago mo magawa yon, malamang na nakalibing ka na riyan sa kinauupuan mo. Hinayaan niya ng mag-asaran ng mga ito. Ganoon na sila mag-asaran mula noong high school pa sila. Kaya siguro kahit anong klase pang iba to nilang pang-aasar sa isa't isa, ay baliwala yon. Kumbaga nakasanayan na nilang mag-asaran at parte na yun ng bonding nila. Marahil ay isa na rin yun sa mga dahilan kaya kahit pawang mga professional na sila, ay sila pa rin ang magkakaibigan. Around each other, they could act like ordinary people. Ah, here it is. Wika ni Kaigo. Pumesto sila ni Emeru sa magkabilang gilid nito. You have 10 minutes to read, understand, and remember all of it, Emeru. Nakamonitor ang FBI sa mga computer hacker na pumapasok sa American territory. So hurry up before they notice us. Tahimik na binasa ni Emeru ang lahat ng impormasyong nakuha ni Keigo. Wala pang 10 minuto hinabasa, naintindihan at nakintal na nito sa memorya nitong mga nakasulat sa monitor. Matalino talaga ito. Well, tanong niya rito. What does it say? Masama ba ang lagay ni Alena? According to her medical records, may history nga ng cancer ang pamilya nila at malaking posibilidad na bumalik ang tumor sa utak niya. And the good news is, preventable ang sakit niya kung maaalagaan lang siya sa gamot para tuluyang matunaw ang mga namumuo pa lang na cancer cells sa utak niya. The bad news is, she really needs to go back to the US for treatment. Sa US? Bakit dun pa? Pwede naman dito, di ba? Parang hindi yata niya magugustuhan na magbalik si Alena sa Amerika. Not when they had just gotten engaged. Anong problema kung sa Amerika siya magpagamot? Tanong ni Keigo, na may kinakalikot na naman sa computer nito. You don't want to part with her, then why don't you just accompany her there? Hindi siya sumagot. Kailangan ba talagang pagdaanan uli ni Alena ang lahat ng pinagdaanan nitong hirap noon? Where were those miracles when you needed them most? Hindi mo kaya, no? Tanong ni Keigo. Kung sa bagay pare, kahit ako hindi ko iiwan ang trabaho ko para lang sa isang babae. What? Nairitang bulalas niya. I agree with Keigo. Sabad ni Emeru. Bakit mo nga naman iiwan ang kinagisnan mong buhay para lang sa isang babae? I mean, nandito ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo. Nandito ang buhay mo kaya bakit babaguhin mo yun para lang sa isang babae? Correct. Pagsang-ayon ni Keigo. Kung hindi mo man naiiwan ang buhay mong yun dito sa Pilipinas para sa kanya, maiintindihan naman siguro niya yun. Kung baga, pakonsuelo na lang yun sa lahat ng hirap na ipinaranas niya sa'yo nang iwan ka niya ng walang paalam. Oo nga. Pagsang-ayon ni Emeru. Shut up, you two. Bulyaw niya sa mga ito. Hindi ko kailangan ng opinion yung dalawa, kaya tumahimik kayo. Ngunit wala na naman sa kanyang atensyon ng mga ito. Parehong nakatingin ng mga ito sa kung sinong nasa likuran niya. Lumingon siya. Pakiramdam niya ay may sumipa sa dibdib niya. Pagkakita niya sa nakatayo sa di kalayuan at nakatingin sa kanya. Alena. Obviously, narinig nito ang mga sinabi ni na Emeru at Keigo. Unfortunately, judging from the expression on her face, she believed everything they had said. Madilim pa rin ang paligid kahit na maliwanag naman ang sikat ng araw. Naisip ni Alena na maglakad-lakad muna upang makapag-isip siya at nang maibsan kahit paanong pangambang nararamdaman niya. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin niya maiwasang mag-alala sa nabasa niyang medical report niya. Nakakalma lang siya tuwing naiisip niya si Ronan, lalo ng mga pangako nito ng pagmamahal. Hanggang nasa tabi siguro niya ito hindi siya mag-aalala. Naniniwala siya sa pangako nitong hindi siya nito kailanman iiwan. She would be okay. Napakunot noo siya nang may maulinigan siyang nag-uusap sa di kalayuan sa cottage niya, kung saan sana siya magpapahangin sandali. May masamang loob ba na nakapasok sa the alcove? Naantig ang kuryosidad niya. Kumakabog ang dibdib na lumapit siya sa nag-uusap. Ano nga uli ang pangalan ng ospital ni Alena sa Amerika? Natigilan siya. They were talking about her? Lalo pa siyang lumapit hanggang sa makita niyang mga nag-uusap.
Si Ronan at ang mga kaibigan nitong sina Keigo at Emeru. One was sitting on the grass and the other stood proud, as if he owned the universe. Pero ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang pinag-uusapan ng mga ito. Well, what does it say? Masama ba ang lagay ni Alena? According to her medical records, may history nga ng cancer ang pamilya nila at malaking posibilidad na bumalik ang tumor sa utak niya. And the good news is, preventable ang sakit niya kung maaalagaan lang siya sa gamot para tuluyang matunaw ang mga namumuo pa lang na cancer cells sa utak niya. The bad news is, she really needs to go back to the US for treatment. Sa US? Bakit dun pa? Pwede naman dito, di ba? Anong problema kung sa Amerika siya magpagamot? Tanong ni Keigo na may kinalikot na naman sa computer nito. If you don't want to part with her, then why don't you just accompany her there? Hindi sumagot si Ronan. Tila kay lalim ng iniisip nito. Hindi mo kaya, no? Tanong ni Emeru. Kung sa bagay pare, kahit ako hindi ko iiwan ang trabaho ko para lang sa isang babae. What? Sambit ni Ronan. Hindi niya makita ang ekspresyon sa mukha nito, kaya hindi niya alam kung ano ang naging reaksyon nito. She was hoping with all her might that he would punch the lights out of his friends for saying something like that. Unfortunately, aside from what, he didn't say or do anything else. Ang aandap-andap na tapang niya ay unti-unti na namang na-disintegrate hanggang sa tuluyang naglaho. I agree with Keigo, sabat naman ni Emeru. Bakit mo nga naman iiwan ang kinagisnan mong buhay para lang sa isang babae? I mean, nandito ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo. Nandito ang buhay mo, kaya bakit babaguhin mo yun para lang sa isang babae? Correct. Pagsang-ayon ni Keigo. Kung hindi mo man maiiwan ang buhay mong yun dito sa Pilipinas para sa kanya, maiintindihan naman siguro niya yun. Kumbaga, pakonsuelo na lang yun sa lahat ng hirap na pinaranas niya sa'yo nang iwan ka niya, nang walang paalam. Oo nga, pagsang-ayon ni Emeru. Namalayan na lang niyang umaagos ng mga luha niya. Ang totoo, wala siyang balak na bumalik sa Amerika. Ang balak niya ay kausapin ng doktor niya at hilingin dito na kung pwede ay dito na lamang siya sa bansa magpapatuloy ng treatment. Ipipilit niya yun hanggang sa pagbigyan na siya ng doktor niya. Dahil ayaw na niyang umalis sa Pilipinas. Ayaw na niyang iwan ang lalaking mahal niya. Kaya lang, shut up, you two! Bulyaw ni Ronan sa mga kaibigan nito. Hindi ko kailangan ng opinyon yung dalawa kaya tumahimik kayo. Napayuko siya at inipon sa kanyang puso ang imahinasyon niyang ipinagtatanggol siya ni Ronan base sa tono ng boses nito. Pwede na siguro niyang baunin yon sa paglayo niya. Alena. Napakislip siya nang marinig niya ang tinig nito. Nakatingin ito sa kanya. Kitang-kita niya ang guilt sa gwapong mukha nito. Hi, bati niya rito. She tried to put on a brave face and even smiled. Pasensya na, narinig ko kasi na may nag-uusap. Ang akala ko may nakapasok na magnanakaw kaya lumapit ako. Narinig mo ang usapan namin? Tanong ni Emeru. Shut up, Emeru. Ronan, pare, ilang beses na akong namatayan ng mga pasyente. Sa mga pagkakataong tulad nun ay mas mabuti nang sabihin na ang totoo kaysa paasahin ng mga kamag-anak ng pasyente sa wala. Binalingan siya ni Emeru. Blanko sa ekspresyon ng mukha nito na animoy siya ng itong magbigay ng masamang balita. Ronan doesn't want to accompany you to the US. I hope you understand his decision. I said shut up, Emeru. Sigaw ni Ronan. What the hell is your problem? Ikaw, anong problema mo? Sinasabi ko lang ang hindi mo masabi. Ronan, sabat ni Keigo. Tama naman si Emeru. Kung ayaw mong samahan si Alena na magpagamot sa Amerika, sabihin mo agad at nang hindi na siya umasa pa. I'm sure, hindi naman siya magrereklamo. Pakonsuelo na lang niya yun sa'yo sa pananakit niya sa damdamin mo noon. I said shut the hell up! Napasinghap siya nang bigla na lang nitong sugurin si Keigo na dahil nakaupo pa rin sa Bermuda grass ay hindi agad nakapalag. Pero nang makabawi ay gumanti ito at nagpagulong-gulong ang mga ito sa damuhan. Sa palagay niya ay balak ni Emeru na awatin ang mga ito. Pero nang tamaan din ito ng suntok, ito man ay nakigulo na rin. Labo-labo na tuloy ang nangyari. Sinabi ko na sa inyong huwag kayong makialam. Sigaw ni Ronan. Ikaw naman ang humugot sa amin sa party para tulungan ka. Katuwiran ni Emeru. Oo nga, tapos ito pang igaganti mo sa amin. Segunda ni Keigo.
I only ask you to help me. I never told you to hurt Alena. Baliw ka ba? Kailan namin siya sinaktan? You told her that I didn't want to be with her. Aray! I love her. Pakialam ko. I want to be with her. Pakialam ko rin. I love her and I want to be with her. That's why I asked her to marry me. Pakialam namin. Habang patuloy niyang pinagmamasdan at pinakikinggan ang kaguluhan sa harap niya, hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Naistorbo siya sa pag-emote dahil sa pagrarambulan ng mga ito. Arm lock, neck lock, body lock, leg lock, at kung ano-ano pang lock ang ginagawa ng mga ito. Mga bagay na nakikita lang niya kapag napapadaan ng channel ng TV sa wrestling matches. She wanted to mull over the fact that Ronan didn't want to be with her and be sad about it. Pero napapakunot lang talagang noon niya sa panonood sa mga ito hanggang sa masukol ng tuluyan si Ronan. Nakaharap na ito ngayon sa kanya habang pinagtutulungan nitong pigilan nina Emiro at Keigo sa magkabilang braso, leeg at katawan. Nang makita niyang dumudugo ang gilid ng mga labi nito, ay sinugod niyang mga kaibigan nito. Sinabunutan niyang mga ito at pinagsusuntok ang parte ng katawan ng mga ito na abot ng mga kamay niya. Nagkanya-kanyang version ng aray, sina Emiro at Keigo, habang sinasalagang mga hampas, palo at sipa niya. Matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa kong pananakit kay Ronan noon. Galit na sigaw niya habang patuloy sa pangbubugbog sa mga ito. Alam kong wala na akong karapatan sa puso niya sa sobrang sama ng ginawa ko sa kanya. Pero tao lang ako at nagmamahal kaya umaasa ako na mamahalin pa rin niya ako sa kabila ng nalaman niyang kalagayan ko ngayon. He told me he loved me and that he still wants to be with me no matter what happens. And I want him to be with me too because I love him and I don't want to lose him again. Kung hindi man totoong lahat ng mga sinabi niyang yon, wala na akong pakialam. Sapat na sa akin na marinig ang mga salitang yun mula mismo sa bibig niya. Kahit sa pagtalikod ko'y ibang sasabihin niya. So when he told you to shut up, you should have shut the hell up. Naririnig niya ang pagrereklamo ni na Emiro at Keigo, subalit hindi siya huminto sa pagbubugbog sa mga ito. Hindi niya alintana kung kaninong katawan ang tumatanggap ng mga hampas at suntok niya. She was so hurt and damned aware that everything Keigo and Emiro said was true. She should never have been part of Ronan's life in the first place. She didn't deserve a man like him. Tama na yan, Alena. Tinig yun ni Ronan. Malumanay iyon. Tila inaalo ang nadudurog niyang puso. Hanggang sa maramdaman na lamang niyang may pumigil sa braso niya. It was Ronan. Seeing him all bruised but still handsome, looking at her with the warmest gaze in the world, made her heart ache even more. Sorry, sabi niya sa pagitan ng pagluha. Maniwala ka. Hindi ko sinadyang saktan ka noon. Alam ko, hindi mo na kailangan maawa sa akin. Gaya ng sinabi ko dati, pity will always be a part of loving someone because you cares for that person. Kapag hindi ka naawa sa kanya sa mga panahong kailangan makaramdam ka ng awa, dapat mo nang questionin ang sarili mo kung mahal mo nga ba talaga ang taong yun o hindi. He took her other arm and pulled her closer to him, forcing her to see the love shining in his eyes. Love you, and I always will. Simple lang ang mga salitang yon. Ngunit sapat na ang mga yon upang mag-unahan sa pagtulo ang mga luha niya, kahit wala namang nakakasakit sa mga sinabi nito. Binalingan nitong mga kaibigan nito na nakahilata na sa Bermuda grass at inaalo ang kanya-kanyang sarili dahil sa bugbog na inabot sa kanilang dalawa ni Ronan. Siguro naman ngayon ay natuto na kayo wag makialam sa usapan na may usapan. Wika ni Ronan. Tumayo na kayo riyan at iwan nyo na kami ni Alena. And just so you know, I will not let you or any sickness take the woman I love away from me ever again. Whatever, dude? Wika ni Emiro na nauna nang naglakad palayo. Tumayo na rin si Keigo. Nagbaw ito bago walang imik na sumunod kay Emiro. That's their way of saying sorry. Wika ni Ronan nang sa wakas ay mapag-isa sila. I hope you won't hate my friends for messing up our evening. Masyado ko kasi silang nabulabog nung... well, never mind. Nung nabigo ka sa akin? Oo. Pasalampak na umupo ito sa Bermuda grass. Saka hinila siya paupo sa tabi nito. Those were the messiest days of my life. Sorry. Tama ng sorry na yan. Magkasama na uli tayo. Wala nang iwanan ito. Dahil idedemandang mangiiwan. Yumuko siya. I don't know why you're sticking around for me.
I don't deserve you. Hindi ko rin alam kung bakit minahal kita ng ganito. Pero mahal talaga kita. At hindi ko kayang talikuran yon. The moment I let you go is the moment I lose my life. I might die. Then I'll die with you. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Then don't ever say you're going to die. Dahil kapag nangyari yon, magiging kasalanan mo ang kamatayan ko. Lagot ka kay Papa Jesus. Panatag na ang puso niya dahil sa mga naunang sinabi nito. Kaya nagawa na niyang ngumiti. Hindi talaga siya nagkamali na nagpasya siyang subukang sungkitin uli ang puso ng tanging lalaking minahal niya. Kaya ngayon, hindi na siya gagawa ng kahit na anong bagay na makakasakit dito. Pupunta ako sa Amerika para magpagamot at magpagaling ng husto. Hindi ako papayag na talunin ako ng sakit ko. Pangako yan. Good. Hindi mo na kailangan sumama sa akin. Alena. He gently and loving touched her cheek. Nung una kang magpa-undergo ng treatment, wala ako para alalayan at suportahan ka. Doktor yang si Emeru. At madalas siyang magyabang in category details kung paano niya nasasagip ang buhay ng mga taong nasa bingit na ng kamatayan. Kaya alam kong kaliit-liitang detalye ng pinagdaanan mo sa Amerika. Ayokong makita kang nahihirapan. Pero kung yun lang ang paraan para gumaling ka, I'll be with you every step of the way. Hindi kita iiwan. Pero we're engaged now. Let's start being a part of each other's lives from now on, okay? Kalimutan na natin ang mga nangyari na. With tears rushing down her cheeks, she nodded. Hindi siya siraulo para pakawalan pa ang napakagandang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos. She loved Ronan, and he loved her. What was there to be afraid of? Your friends hate me. Of course not. Kung hindi ako nagkakamali, sinusubukan lang nila ang tatag mo. Kung hanggang saan mo ko ipaglalaban sa kanila. Para pala silang mga nanay mo, no? Parang ganun na nga. Sabay pa silang saglit na natigilan at inisip ang itsura ng mga kaibigan nitong bilang mga ina nito. Nagkatinginan sila pagkatapos ay sabay na natawa. Man, they're ugly. Oo nga, lalo na sina Keigo at Emeru. They spent several moments imagining his friends dressed up as a woman. Habang tumatagal ay lalong gumagaan ang pakiramdam niya. Naramdaman niya ang pag-abot nito sa kamay niya at pinagsalikop nito yon sa kamay nito. So, are we good now? Tanong nito, tumango siya. You have good friends. You're lucky to have them. Yeah. Can I kiss you now? Gamutin muna natin yung mga sugat mo. To hell with it. Hindi na niya naituloy ang sasabihin pa sana dahil siniil na siya nito ng halik. She could still taste a hint of blood from his wound. But what the heck? Kung hindi ito nagrereklamo sa sugat nito, shut up na rin siya. Besides, his kisses sounded like a better thing to do than walking with him to the clinic. Natuloy sa Amerika sina Ronan at Alena pagkatapos ng kasal ng mga ito. Salamat sa modernong teknolohiya at sa pangangalaga ng mga taong nagmamahal kay Alena. Tuluyan ang gumaling ito sa sakit nito pagkatapos lang ng 1 taong gamutan. Nagbalik ang mag-asawa sa Pilipinas upang doon ipagpatuloy ang buhay ng mga ito at bumuo ng isang masayang pamilya. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Alena at Ronan. Samahan niyo po muli ako sa panibago na namang kwento na ibabahagi ko sa inyo. God bless everyone.